Good morning guys, mamimitas tayo. Ito, talong. Hindi muna natin yan pipitasin, malaki na pero hindi pa siya ready. Ito, pipitasin na natin to. Hindi siya ganun kalaki, pero isasama natin siya doon sa ibang talong na meron tayo. I-adobo natin mamaya. Kasi parang bago to gumulang, unahan na natin. Ang hirap naman pitasin. Ang hirap pitasin guys. Kasi parang gugulang na siya eh. So, ang hirap pitasin guys. Ginunting ko na nga eh. Ayaw pang tablan. Ayun. Finally. Nakuha din siya. Ang laki guys. Ang laki oh. I-adobo natin. Sama natin dun sa ibang mga talong. Ang hirap kasi pinagdikit-dikit ko masyado yung tanim ko dito. So ako rin pala ang may hirapan mamitas at mag-ikot-ikot sa aking secret garden. Secret but not so secret. O diba? Sinong nagdurusa ngayon mamitas? Ako rin pala. May mga kamatis na tayong nasimulang pitasin. May mga beans din tayo dito guys na atin na rin pinipitas. Kasi marami rin akong beans doon sa loob. Igisa rin natin yan. Tapos ilagay na lang natin sa fridge. Pang pagluto na. Pang ulam-ulam ng mga chikiting everyday. Tapos guys, may mga kamatis ako dito na yung sabi ko na hindi naging successful. Bago pa ako maunahan or anything. Tingnan nyo oh. Rot siya. I don't know, nag-yellow talaga tong mga puno niya. So, uunahan ko na bago pa siya marat completely. Pitasin ko na and then tanggalin na natin tong halaman na to kasi tingnan nyo naman very ano talaga siya. Hindi siya, I don't know what's up with it. So, I guess next year I'm not gonna plant that much of a different variety of tomatoes. Mag-stick na lang tayo sa yung tatandaan natin kung ano yung mga tomatoes na maganda yung kinakalabasan and then we will stick with it. Hindi na tayo kung ano-ano pang itatanim natin and then hindi naman magiging successful. It's just because it's big or anything. So mag-try tayong mag-stick na lang sa klase ng tomato na maganda siya and sa tingin ko eh magiging successful. I have a lot na successful naman na tomatoes. Kagaya na lang nito guys. Oh. Kuhanin na rin natin to. Diba? Ito yung masarap sa usawan. Yung mga ganyan. Eh, ito rin guys, blush na siya. So, malapit na rin siyang mahinog. Mahihinog na lang to sa counter. Kukuhanin ko na rin. Hindi ko na antayin dito and then mamaya mag-decide yung mga kaibigan natin dito na unahan tayo. Total blush naman na siya to help also the plants na magkaroon na naman ng panibagong mga ano bunga. Doon na lang ibuhos yung energy. O, tingnan nyo naman yan guys. Ano, ito talaga oh, lalaki. Malapit na rin yan guys. Siguro in couple days, may harvest na rin yan. Tapos may mga, ano na rin tayo dito oh. Cucumber. Pero we'll wait. Ewan ko kung darating ba si mother-in-law mamaya. Oh. Kung darating siya, at least may mapipitas siya dyan. So, hindi natin pipitasin. Yung ko doon kung alam ko may cucumber ako doon yung lemon cucumber pero ayoko nang bumalik sa loob. So eto muna. Ano naman guys, kung everyday naman, almost everyday guys may harvest tayo. Kung minsan nga hindi ko na-upload kay parang everyday harvest na lang tayo. Baka mapagod na rin kayo sa everyday harvest natin. Pero sinishare ko lang kasi yung feeling talaga na alam mo yun, hindi ko na binibilhin yung mga ganitong
bagay-bagay. Sabi ko naman sa inyo, on summertime, sisikapin ko talagang hindi na ako bibili ng produce. Kung hindi naman, talagang yung tipong kailangan. Kagaya ng produce na. Kagaya ngayon yung hindi siya matanim ngayon yung mga bok choy. Kasi nga, too hot na for bok choy. Kinukuha ko pa rin ibang cherry tomatoes. Manguha na rin tayo guys ng may cucumber din ako ritong malaki na kuhanin na rin natin. Ay ko. Ang hirap guys pag nagkakaedad na, ang hirap ng mag akyat-akyat. O tingnan nyo naman yan guys. O, sa balde lang yan guys nakatanim. Nakailang cucumber na ako rito. Ayan, may paparating uli. Ayan guys. Ganyan lang po. Ito yung mga tomatoes from other tomato plants na tinanggal ko. Ni sucker kung tawagin. Ano siya? Ito yung iba. Oh, lumaki na. From sucker yan guys. Marami pa akong ito transplant. Ito rin. Isa rin yan dyan. Isa rin yan. Sucker din yung galing. Ito rin. Ayun pa. Marami siya guys. Tingnan nyo. So, magkuha rin tayo ng pailan-ilan na nating sili. Oh, ito pa pala. May tomato pa pala rito. Tingnan nyo guys. Sa balde lang din yan. Oh, may rat siya. Tanggalin lang natin. Pwede na yan. Ito, mga jalapeno. Iniisip ko, i-harvest ko na kaya para magkaroon ng energy yung aking halaman. Pero ito, oh. Pepper. Kuhanin na rin natin yung mangilan-ngilan at ilagay na natin sa suka. Tapos lagyan natin ng little bit of ginger, garlic, since marami tayong garlic. Ganyan lang yan guys. Pakita ko rin sa inyo kung paano ko gawin yung suka ko na yan. So, pitasin natin yung tomatillo rin. Meron pa tayong tomatillo dito. Medyo nahihirapan na tayong mag-tawid-tawid. Marami na rin. Oh, nahulog na guys. Tomatillo. Ito, yung asawa ko naman ang mahilig nito. Silang mag-ama. Ako, hindi ako maano. Hindi ko gusto yung lasa niya. Pero, like I said, nagtatanim ako kasi gusto ng pamilya ko. Sabi nga ng anak kong babae, Nayeli, my mother is slippery. I think nakita niyang minsan naghugas yung grandma niya ng tomatillo. So alam niya na this tomato is slippery. I was surprised. Like she pays attention to that thing when her grandma's making some food. So meaning to say she does pay attention because napansin nga niya na slippery daw to. Kasi nung nakita niyang pinipitas ko, she said, "Mama, I don't like that, it's slippery." So I go, "How do you know?" I saw Mama Chela washing it. And I'm surprised, like, you know, a little kid is being observant. Oh, my shell guys. See? Kinakain niya yung ating tomatillo. Bad. I tried not to do that, but he's in my plant. He's eating my tomatillo, so I gotta address it. I gotta take care of it, because no, sir, excuse me. You cannot do that to my plants. Sorry. I gotta take care of you. Because nakakahulog na pag nasasagi lang, nahuhulog na guys. Ayan. I-preserve na natin yan agad mamaya para hindi na siya ma-stay.
I guess that's it. Ay, pagaba guys, mabigat may chamomile din tayo. Pwede rin siguro tayong kumuha dyan pang gawang chamomile tea ni Oscar. Siya lang naman ang mahilig sa chamomile. At marami pa akong sili na pwedeng pitasin pang lagay sa suka. Siguro magkuha tayo ng mangilan-gilan dito na habanero. Ay, ano to? Jalapeno. Yung ating purple jalapeno. I-freeze ko na lang siguro siya. Tingnan nyo guys. Oh. Ang ganda, diba? Purple. Hindi nga lang siya ganun kalalaki. Pero hey, masarap to pang lagay-lagay sa mga paksiw. I-freeze ko na lang siya. Ilagay ko siya sa ziploc bag and ilagay sa freezer. Hindi ko naantaying mahinog. Pag nag-green-green na siya, indication na yun na ano na siya, magulang na. Kasi paglabas talaga niya, purple na purple talaga yung kanyang kulay. So pag nag-green-green na, gumugulang na. Kaya niyan, oh. Kasi pupula siya pag nahinog. Huwag na natin antayin mahinog kasi mag-slow yung production niya pagka pinapahinog mo siya sa puno. So ganyan lang. Panglagay sa paksiw. Diba? Nakaka-excite guys. Yung ang dami mong mapipitas. Nakakatuwa. Parang ano naman. Diba? Ayun o. Ang dami. Yan, masyado pa siyang purple, so hindi pa. Ito muna tayo sa mga bandang sa bottom. Pag masyado pa kasing purple, hindi pa siya. Yan naman guys. Sino ba namang hindi matutuwa dyan? Oh? May pang salad ka na. May sili, may cucumber. Marami pang sili dyan guys. Oh, ang lalaki. Ito naman mga jalapeno rin, malalaki. So, that's it for today's harvest guys, and happy gardening everyone, and hopefully na-inspire kayo ng mga video ko kung paano kami nakakalibre ng pagkain at gawin nyo na rin paunti-unti lang. Mga kaibigan ko, sinimulan ko sila, binigyan ko sila tag-isang puno ng kamatis, mga ganyan, para sisimulan din nila pag ma-encourage din sila. Nakakatuwa kasi pag nag-harvest na, and natutuwa naman sila. Excited kami pinag-uusapan ng aming mga tanim-tanim. So guys, happy gardening and have a blessed day everyone. See you again on the next vlog. Bye!